Good morning, everyone. Please take your seats. Vice President Inday Duterte, Speaker Martin Romualdez, members of the Cabinet here today, the AFP Chief of Staff is... Tingnan nyo. Oh, nakita nyo ba yan? Protocol. I saw what you did there. Alam natin yan kasi sa protocol na alam nyo sa lahat ng gawain ng presidente, meron talagang tinatawag na yung protocol. Hindi yun yung protocol na action o verb o hindi. Yung protocol na yun, pangalan yun ng agency na nasa loob ng Office of the President na sila ang nag-handle ng pag-upo, saan pupunta, sino kakausapin, sino nang kakamayan. May sticker pa nga yan eh. Okay? Usually pag pumupunta sa event. Pero pag mga ganyan kilala na yung mga tao, hindi na nilalagyan ng sticker. Okay? So ito, kitang-kita ninyo, ipinwesto lahat ng opisyal sa kaliwa. At ipinwesto sa mag-isa lang si VP Sara Duterte. Hindi nilagyan ng katabi. Oh. Ano ibig lamang sabihin nito? Ito seryoso. Seryosong obserbasyon na ito. May conflict. Ayan ang totoo dyan. Merong conflict talaga. Ibig sabihin meron talagang nangangamoy na hindi maganda. Alam na ng mga taga Malacanang yan. Oh, kaya ganyan yan. Okay? Kaya lang, alam mo, nagulat lang ako dahil ang dalawang nasa likod ni VP Sara Duterte, ang AFP Chief at ang PNP Chief. Naku po, matindi ito. Siguro ang laman sa isip ni VP Sara Duterte, sige, sa'yo ang confidential fund. Sige na, sa'yo na lahat ang budget. Sabi niya siguro kay Titang Baluslo, sige, sa'yo na lahat yan. Lahat ng sekretary, gamitin mo na para sa eleksyon mo. Para sa 2028 mo. Oh, gamitin mo na DSWD, DOLE, DOTR. Gamitin mo na lahat yan para sa advancement ng karir mo. Basta, akin tong dalwan to, Siguro yun ang sabi niya, no? Basta akin tong dalwan to. Itong AFP Chief at saka PNP Chief. Antay ka lang. Pag kami gumalaw. Yang dalawang chief na yan, sinundan si BP nang nag-walk out si... Ay, grabe naman. Nag-walk out ba siya dito? Grabe ka naman, Jojo. Maka-observe, maka-interpret ka naman dyan. Napaka-malisyoso. General Romeo... General... Kaya ito yung during speeches nitong si PBBM, no? Ano? Nakikita nyo ito. Wag na nating... Wag mo nang pansinin niya. Alam naman natin yan. Hindi na kailangan pinagdidiinan yan. Hindi. Ito, alam mo bakit pinansin ni Jojo ito? Ito yung dalawang Kasi may mga tanso na vlogger na nagsasabing, memorize, tingnan mo na. Ang galing-galing ng presidente. Memorize ang script niya. Mga tanga. May ganun yan. Alam mo, nakalagay dyan. Netflix. Biro lang Ay, ina-explain lang ni Jojo. Pero laktawan na natin yung part na yan. Laktawan na natin. Dito tayo sa... Magandang hapon. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po si Sastro Gandos Sason, ang ininyong favorite American colony traitor. Ayan, Diyos ko Lord. Ayan na, mainit po ngayon ang usapin ng MOOE ng bawat isang congressman at bawat isang senador. At hindi ko pa makita ang inyong mga comments para hindi ko pa kayo mabate. Pero ayun na nga, no? Umiikting na po ang ating panawagan na hashtag hindi mo pera yan. Pero bago ang lahat, gusto ko lamang pong batiin at ang iba't ibang pro-Filipino taxpayers. Okay? Hindi ko po babatiin ang mga pro-Duterte, anti-Duterte, or anti-Marcos, or pro-Marcos, or anti-Lenny at pro-Lenny. Ang babatiin ko po ay ang mga pro-Filipino taxpayers na nasa Angeles City, mga pro-Filipino taxpayers na nasa Singapore, mga pro-Filipino taxpayers
na nasa Mindanao, nasa Visayas at nasa Luzon. Ayan na nga po. So, hello po sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Jensen, mga nasa Alabama, USA. Hello sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Saudi. Kung kayo po ay pro-Filipino taxpayers, magparamdam naman po kayo dyan. So, hindi po ito usapin ng pro-Duterte or anti-Duterte or pro-Marcos or anti-Marcos or pro-Lenny or anti-Lenny. Ito po ay usapin ng pro-Filipino taxpayers or pro-liquidation by certification. Ayan. So, ayan na nga, hello sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Malta, nasa UK, pro-Filipino taxpayers na nasa Helsinki, Finland, mga pro-Filipino taxpayers na nasa Qatar, mga pro-Filipino taxpayers na nasa Binyan, Laguna, mga pro-Filipino taxpayers na nasa Cavite, pro-Filipino taxpayers na nasa Australia, nasa Qatar. Ayan. So, medyo madali lang po ang ating sasagutin ngayon. Hello po sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Davao del Norte, Davao del Sur. At hello sa mga pro-Filipino taxpayers nasa Jaro Pawn Shop, Molino 2 Branch. Hello sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Caraga. Hello sa mga pro-Filipino taxpayers na nasa Illinois, nasa Taiwan. So, sang-ayon ba kayo mga friends na ang usapin po ng hindi mo pera yan ay usapin ng pagiging pro-Filipino taxpayers or pro-liquidation na walang resibo? Tama? Hello sa mga pro-Filipino taxpayers po ng mga OFWs na nasa Hong Kong. Okay. So, ito na nga, no? Nakita nyo naman na simula nang inilabas natin ang issue ng legalized corruption, okay, na scheme because of liquidation by certification ng milyong-milyong buwis ninyo na ginagastos ang bawat isang senador at bawat isang congressman kada taon. Ito ay liquidation by certification lamang. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng resibo. Okay, up to the last centavo. Okay. So, marami na po ako isinulat dyan. Puntahan nyo na lang po ang aking Facebook at ang dami kong isinulat tungkol dyan sa MOOE na yan. Okay. So iba't iba na ang sumagot. Nautal na yung isang congressman. Si Lacson ay sumagot, wala sa hulog. At ngayon, syempre, hindi ito kinaya ng mga Tier 1 vloggers na anti-Filipino taxpayers. Bakit ko sinabi silang anti-Filipino taxpayers? Kasi hindi po sila nakafocus kung paano po dapat i-liquidate ang pera ng mga Filipino taxpayers na ginagamit ng bawat isang senador at bawat isang congressman. Pag ang vlogger po ayaw busisiin kung tama ba ang paggamit ng bawat isang senador at bawat isang congressman ng kanilang milyong-milyong MOOE na galing sa buwis na ipinabayad ninyong mga nanonood sa akin ngayon, ng mga kamag-anak ninyo, ng mga kaibigan ninyo. Ibig sabihin po sila ay anti-Filipino taxpayers. So, dun lang po tayo sa pro-Filipino taxpayers na usapin at argumento. So, ano ba ang pro-Filipino taxpayers? Well, dapat, kung pro-Filipino taxpayers ka, dapat magdidemand ka na ang liquidation ng buwis mo na ginagastos ng bawat isang senador at bawat isang congressman ay may resibo up to the last centavo. Diba? Kasi di ba sabi nila hindi yan confidential fund? Ang confidential fund lang po ang hindi kailangan ng resibo. Certification lang po yan. At hindi rin po kailangan ng confidential fund ng publicly available audited report, di ba? Pero itong MOOE ng bawat isang senador at bawat isang congressman, hindi po yan confidential. Sila rin po nagsabi, nahulog po sila sa bitag ng kanilang sariling kumunoy. Kung hindi po yan confidential fund, dapat bawat isang senador, bawat isang congressman ay may individual COA audit report, may individual liquidation with resibo
kung paano nila ginastos ang MOOE nila na nagkakahalagang milyong-milyon kada taon. Bawat isa, bawat isang senador, bawat isang congressman. So, ang isang congressman aabot ang MOOE niya ng mga 20 million per year. Ang isang senador aabot yan mga 50 million. Mahina ang 50 million sa isang senador. So, di ba dapat lamang po mga Filipino taxpayers na ang salaping yan ay merong liquidation with resibo up to the last centavo. At dapat ang available yan publicly katulad sa US Congress. Kasi sa US Congress po, available po ang kanilang liquidation with resibo. Every quarter, makikita mo doon lahat ng pinapasweldo nila, magkano ang sweldo, pangalan ng pinasweldo, saan ginastos, kahit $1 nakalista. Every centavo is recorded. So, dapat liquidation with resibo. Diba? Ginagawa ito sa US Congress eh. Oh. Diba? Sa US Congress, ang liquidation nila with resibo up to the last centavo at available ito sa website ng US Congress. Oh, bakit kayo wala? Bakit yung mga vloggers pinagtatanggol nila itong ganitong patakaran? 'Di ba? Bakit kami na mga DDS wala kaming pakialam? Kahit ang mga matamaan dito ay mga kaalyado ng mga Duterte dahil kami po ay pro-Filipino taxpayers. At bilang isang pro-Filipino taxpayers, dapat ang MOOE ng bawat isang senador at bawat isang congressman ay may liquidation with resibo. Katulad sa US Congress, magbigay nga kayo sa amin. Magbigay nga po kayo sa amin ng magandang rason kung bakit ang sistema natin ay dapat maiba sa sistema ng US Congress na ang ginagastos ng bawat isang senador at bawat isang congressman ay may public report up to the last centavo kung saan ginastos. Available yan. Publicly, pumunta kayo sa Statement of Disbursements sa website ng US Congress. So, nandito si Ka Nestor. Si Ka Nestor po ay isang auditor sa State of California. Okay? Auditor, si Ka Nestor sa State of California. Auditor siya ha, sa State of California. Alam niya itong sinasabi ko. Sabi niya, up to the last centavo, supported ng resibo. Kaya itong si Ka Nestor, naloka siya nung nireveal ko na liquidation by certification dahil kakaiba ito. No? Tapos classified pa yung accounting at liquidation ng bawat isang senador at congressman. So, dapat pro-Filipino taxpayers lang po tayo. Okay? Dahil ang mga nagbabayad po ng buwis mula sa ordinaryong manggagawa hanggang CEO ng isang malaking kumpanya, mga militar, mga ordinaryong government workers, mga guro, lahat pinaghihirapan po yung buwis. So wala po kaming pakialam kahit ang matamaan dito ay mga kaalyado ng mga Duterte. Dahil kami po ay pro-Filipino taxpayers. Kung ang inyong MOOE ay walang liquidation with receipt at hindi ito publicly available, paano mo masasabi sa amin hindi nyo ninakaw? 'Di ba? Aba, yung mga OFW sa Hong Kong, no? Mawalan lang yan ng isang resibo ha. Mawalan lang ng isang resibo. Kahit 1 Hong Kong dollar lang yung bilhin nila. Babayaran nila yon sa amo nila. Ibabawas sa sweldo. Tapos kayo, wala kayong maipakita sa aming resibo kung paano nyo ginastos ang inyong milyong-milyong MOOE. Hindi po resibo ang certification. Okay? Siguro naman hindi naman kami tanga. No? 'Di ba? Kayo mga nagtatrabaho diyan sa mga corporate world, mga OFWs, yung mga may hawak ng pera ng mga amo nila. Pwede ba sa inyo na sabihin nyo lang sa amo ninyo na i-certify nyo lang na dito yung ginastos? 'Di ba hindi po pwede 'yan? Ngayon, kung sinasabi nyong mali ako, ang pinakamagandang evidence para masabi ninyong mali ako, pinakamalinaw na evidence para masabi ninyong mali ako, ay magpresenta kayo, isa-isa kayo sa Senado at Kongreso ng liquidation ng inyong MOOE with resibo
every year. O, iba pa po yung liquidation sa audit. Okay? Ang audit kasi, aalamin dyan kung yung paggastos mo ng pera ay efficient. Nasa tama. According to the project, hindi waldas. So yung audit, no? Yun na yung quality, kasama na doon yung quality. Okay? Kasama na yun ang quality ng paggastos mo ng pera. Yung liquidation po, ito makikita is kung saan mo ginastos. Okay? Up to the last centavo at dapat yan ay supported ng resibo. So, meron ba yung mga vloggers na hindi natin alam, no? Kasi hindi naman sila pro-Filipino taxpayers. Kayong mga nagtatanggol sa patakaran ito ng Senado at Kongreso, bakit hindi kayo magpakita sa amin na meron ng liquidation with resibo ang bawat isang congressman at senador? The next performance will start momentarily.